bakit ganon? Bakit hindi na pwede? Or wala na ba talagang ibang way para maging normal ako? Unang-una ko po talagang naramdaman nun, natakot po. Tapos natakot bilang nanay, tsaka yung guilt nga po ng pagiging nanay na bakit ko parang iniisip ko na baka napabayaan ko siya dahil sa gano'n. Kailangan hindi susuko, hindi pwedeng sumuko. Karapatan ng bawat bata ang maging malakas at malusog. Karapatang magkaroon ng maayos at normal na buhay. Buhay na protektado sa anumang uri ng karamdaman. Ngunit, paano kung sa murang edad pa lamang ay naharap na sila sa matinding laban, kung saan sariling buhay nila ang nakasalalay? Sama-sama tayong mamulat sa kalagayan ng mga batang may bibihirang karamdaman. Ayon sa Volunteer Youth Leaders for Health, ang rare disease o kilala rin sa tawag na orphan disorder ay ang mga karamdamang sanhi ng genetic disorders. Tinatawag itong orphan disorder dahil sila'y kalimitang napapabayaan o nakakaligtaan ng lipunan. For rare diseases, since we live in a third world country, our budget is usually not that enough to supply the diagnostics needed to diagnose the rare diseases. So, kaya mahirap siyang gamutin kasi unang-una mahirap siyang i-diagnose kasi nga rare. So, yun naman ang mga sakit na yun, most of them are medically managed. Ibig sabihin ginagamot. May ibang pwedeng gamutin, may ibang hindi. Surgery-wise, o yung sa mga na-ooperahan, Sa paghahanap namin ng mga batang may rare disease, nakilala namin si Russell Rems Garcia. 9 na taong gulang na mula sa Candaba, Pampanga at kasalukuyan pa rin nagpapagamot laban sa sakit na acute lymphoblastic leukemia, isang rare blood cancer. Una pa lang, lumitaw sa TB. Yun, TB. Mabas na yun. Undergo 3 weeks, siya. Antibiotic. Yung sa loob ng 3 linggo na yun, may mga lumitaw sa kanya. Pasa sa paa. Tapos spot, red. Spot. Wala sa isip na, wala kami pang sa sakit na leukemia. Kala namin, sanhi ng CT scan niya, yung mga pinasok sa gamot sa kanya. they usually present with anemia. So, they come in with severe pallor. They also come in with severe thrombocytopenia or decreased platelet counts. So when you have decreased platelet counts, they usually bleed. Sabi, Bell's palsy. Yung sa kanya, Bell's palsy naman. Ano siya? Ito, yung Kalahati. Nguwi. Tapos, pati yung bibig niya. Dito, mata tsaka bibig. Yung leukemic cells nakapunta sa utak, which is their favorite spot kasi very vascular yung utak. It has lots of oxygen, so they thrive in the brain. And once they're there, yun yung talagang unang symptom na makikita mo, facial nerve palsy of any kind. So, pwedeng tabingi yung muka, yung iba namang patients na nakikita ko, nagsisizure, yung iba nagduduling. Moody talaga siya ngayon. Siguro sa mga gamot. Sa paggagamot niya, hindi naman ako. Minsan sa ugali niya. Kasi minsan sobrang iba siya magsalita. Na parang yung hindi niya alam yung mga sinasabi niya minsan. Maybe his personality may be affected by it since the brain is already affected. And when an adolescent has a chronic illness, a severe illness like leukemia, talagang maraming changes sa kanila yan. Maliban kay Russell, nakilala din namin ang 2 taong gulang na si Haven. Mula sa Bulacan, isang batang may labia fusion condition. Naikwento sa amin ni Ginang Jenica Ilunio sa kung paano niya nalaman ang kondisyon ng kanyang anak na si Haven. Nung pinagbubuntis ko po si Haven, kompleto naman po siya sa check-up. Okay naman po yung lahat ng check-up niya. Yun nga lang po dun sa ultrasound, parang na po siya na hindi na po malinaw yung gender niya, kung girl ba siya or boy talaga. Tapos hanggat sa po na
Yun nga po na pinanganak ko na siya, dumating po dun sa point na akala ko po okay na normal siya. Baby girl naman po siya nung lumabas, sabi po sa akin nung midwife. Pero po nung habang lumalaki siya, pa isang taon na po siya, dun ko po napansin na yun nga po na wala siyang opening po yung vagina niya. The 2-year-old patient is suffering from labial fusion. No? So it's a congenital, generally it's a congenital disease brought about by low estrogen levels. It usually comes up for a consultation during the first 2 years of life when the mother notices the labia being fused, or the baby has problems with urinating or recurrent infections on the genital tract. So usually these patients do not discover their condition on their own. It's usually by their caregiver, their mother, who is prompted to consult, to bring the patient for a consultation. So the first, of course, is diagnosis. Rin po yun, nasabi nga po na ipacheck ko siya sa gynecologist. Tapos dun ko nga po nalaman na rare nga po yung ganong sakit niya na bihira lang po na wala pong butas yung vagina niya. Chinek niya po sa ng doktor na nagkaroon po ng assessment sa kanya na binigyan po siya ng ointment para po for 2 weeks po na gamutan po sana ni Haven. After 2 weeks po nun, yun nga po, hindi na nga po kami nakabalik. Seen by an OBGYN. Initially given an estrogen cream because, like I said, this is usually caused by low estrogen levels. That's why it happens. Remember, with physiology, the estrogen levels only rises when you are at puberty. If the estrogen cream fails, that's the time now we resort to surgical treatment. But that's only for the severe cases. Okay? And it is also good to determine if the patient also has other possible abnormalities. For example, urinary tract abnormalities. Siyempre po, pangarap ng isang magulang na pag tumanda na makita mo yung anak mo na magkakaroon ka ng someday ng kung sakaling kung ano man yung maging result, kalalabasan ng resulta niya, kung sakaling darating man sa point na, siyempre, iniisip mo pa rin na yung sa future na kung halimbawa na makakakilala siya ng lalaki or makapag-asawa na hindi niya mabigyan ng anak, siyempre po, di ba, parang ang sakit naman sa loob na tatanda ka, iiwanan mo mag-isa yung anak mo. Dahil nailapit na namin ang kondisyon ni Haven kay Dr. Daisy Cansinahe, iniimbitahan niya ang mga magulang ni Haven na magpakonsulta na sa ospital hanggat maaga, para kung may iba pa man siyang karamdaman, ay agad maagapan. Upang mas lumawak pa ang aming nalalaman patungkol sa iba pang uri ng rare diseases, nakapanayam namin si Sunshine Agbanlog mula sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mayroon po akong imperforate anus at dextrocardia po, situs inversus. Sa halip na meron siyang normal na daluyan nung kanyang dumi, andun sa dulo, instead of puwet, maaring may nakabara, maaaring may wala siya sa normal na posisyon, o hindi talaga siya nag-form. Hindi ka na pong announce yung time of death ko po. Then, before po mangyari yun, bigla na lang daw po akong umiyak. Tapos, chinek po ako ng mga doktor. Doon po nila nalaman na wala po palang daanan ng dumi yung sa akin po. After po nun, ang advice po sa parents ko is bumalik po pagka 2 years old na po ako para po sana isagawa yung SARP operation po. Hanggang sa yun po, dahil na rin po sa kakulangan pinansyal, hindi po naituloy sa operation ko po. Hanggang sa yun nga po, lumaki na po ako. So, according sa isang malawakang research, ang pinaka-pangkaraniwang operasyon na ginagawa sa mga batang walang butas sa puwet ay yung tinatawag na PSARP or posterior sagittal anorexoplasty. So, yung success niya is nasa 2 to 84%. Di ba medyo malawak yung range? Kasi nagdedepende din yun sa kung gaano kalubha yung kondisyon ng bata. Kung meron ba siyang mga iba pang sakit aside dun sa wala siyang butas sa puwet.
Sa totoo lang po, sobrang dami pong pagbabago nangyari sa akin. Kasi hindi po talaga siya kumbaga nga po ang nila sa akin is hindi daw ako normal. Dahil nga po, bawal sa akin yung mag-swimming. Dahil may tendency po na mapasukan ng tubig yung sa tagliran ko po at magkaroon pa po or maging delikado po yung buhay ko. Tapos, bawal din po ako magbuhat ng mabibigat at masyadong magpagod. Dahil na rin po sa sakit ko sa puso. Okay, medyo scary, no? When you think about it. Parang ano ba yan? Dextrocardia, and then sinabi mo situs inversus. So basically, bawat tayong tatlo, may certain way kung saan nakikita yung certain organs natin in the body. So ang sinasabi lang dito, yung normal position ng heart is abnormal pag sinabi mo dextrocardia. So usually, nakapoint ang heart to the left. Yung sa kanya, nakapoint ang heart niya to the right. Okay? So, yung next is situs inversus. So, kinaklasify natin yung position ng each organ in your body. Okay? So, sometimes, syempre, yung, kunyari, let's say, yung liver mo will always be on the right. Okay? So, kapag naiba yung position niya, dun tayo nagka-classify ng situs inversus. So, kagaya ng sinabi mo, wala siyang puwet. Diba? Sabi mo, dextrocardia, situs inversus with imperforate anus. So, dahil dun sa pagkakagrow ng mga organs niya sa katawan, wala siyang puwet. So, what does that mean? Ibig sabihin ng pagkapanganak niya, importante sa atin kasi lahat na dumumi o malabas yung nagamit na natin sa katawan. So, imaginein mo ang isang bagong panganak na bata, wala siyang puwet. Saan siya pupunta? 'Di ba? So maiipon yung dumi niya sa loob ng tiyan niya. Mas mataas ang chance na magkaroon siya ng infection. Sa kabila ng mahirap niyang kalagayan at tanging nanay niya lang ang sumusuporta sa kanya, nagsimula si Sunshine na gumawa at magtinda ng crochet keychains para kumita kahit papaano. Naisip ko rin po na kung di po kasi talaga ako kikilos, wala rin nga pong mangyayari po sa amin, and baka po hindi ko masupport lalo na po yung sa medical expenses ko nga po. Dahil may mga times po na madalas pong sumumpong sa sakit ko sa puso. Baka po mas mabigatan po yung parents ko lalo na po sa situation ko po ngayon. Nagkaroon din kami ng pagkakataong makapanayam ang class advisor ni Sunshine mula sa Juan Basangan High School. Naikwento niya sa amin kung paano si Sunshine bilang isang estudyante. Si Sunshine, despite sa naging condition niya, she's not physically well, hindi mo makikitaan na parang iniinda niya yon. Talagang tuloy lang siya porsigido siya na makatapos sa pag-aaral, na din yung perseverance niya. Talagang gusto niyang ma-achieve yung kanyang goal. Matapos marinig ang kanilang kwento, sa kabila ng hirap na kanilang pinagdadaanan, mayroon pa rin silang lakas ng loob upang magpatuloy lamang sa buhay. Advice ko po sa mga kapwa-kabataan ko po na may mga pinagdadaanan or nasa katulad ko pong situation, para sa akin po, magpatuloy lang po tayo. Huwag po tayo basta-bastang sumuko kasi pag sumuko kasi tayo parang nasayang lang lahat ng mga effort natin. Magpatuloy lang po tayo. Huwag po tayo basta-bastang sumuko kasi pag sumuko kasi tayo Manalangin kayo, panalangin yung anak nyo na makayanan nyo, maging maayos yung buhay nila, na maging normal sila kahit na sa loob may mga sakit sila na tinatago. Sa tatlong kwento na ating napakinggan, dama ang kakulangan. Kakulangan sa suportang kailangan, maging sa sapat na kagamutan at pasilidad na sana'y mas makakapagpadali ng kanilang realidad. Kasi minsan may time na hihiram ka lang sa kapitbahay para may papuntang ospital. Dahil na rin po sa kakulangan pinansyal, hindi po naituloy sa operation ko po. Yung si Brad po, food panda rider po siya, na alam naman po din siguro nung iba na hindi yun stable na trabaho, na may malakas na araw, may mahina, may as in talagang walang-wala. Narinig na mismo natin mula kay Sunshine at sa mga magulang ni Russell at Haven na bukod sa dinaranas nilang sakit at karamdaman,
maging ang usapang pinansyal ay pahirapan. Panawagan nila na sila ay bukas para sa mga nagnanais mag-abot ng tulong at suporta kahit sila ay bibihira.